Grabe naman tong balita na to. Kaya pala kurap tong BOC. Dahil sa mga ito. Yan, tama yan. Dapat nangangalis yung mga yan para mawala ng kurap. Sino ba yung tinutukoy na dapat nang mawala iho? Ano ka ba, Manong? Nakakagulit naman kayo? Sino ba kayo? Sabi ko, sino yung tinutukoy mong dapat nang mawala? Ito hong mga customs broker. Pinapatanggal na ni Commissioner dahil sila ang nagiging dahilan ng corruption sa BOC. Naniniwala ka naman. Ho? Kung naniniwala ka ako dyan sa nabasa mo. Opo naman. May Commissioner galing, tsaka tama naman po siya eh. Tingnan niyo ho, kaya nakapasok ang mga smuggler dahil sa kanila. Alam mo, Iho, ang mga broker, hindi lang broker ang tawag sa kanila. Licensed customs broker ang mga yan. At sila ay mga professional. Mga professional ang mga taong sinasabihan ng dahilan ng corruption sa BOC. Anong chapter? Part 2. Gawin mo na. Kumuha ka ng yellow pan. Ano ba kasi pinipitigan mo yan? Sus, yan na naman. Crush mo na naman. Di kaya? Sabi ko naman sa'yo, di ka magugustuhan. Anong hindi? Di naman talaga. Iltok yun. Bakit may gusto ko ba sa akin? Nasaan na ba? May sulit sa akin. Iba yung custom mo, mga nilipis. Sir. Di ba kayo, sir, yung nakausap ko yung paraan? Ikaw nga yun, natatanda nyo. Kumusta, sir? Ito, basta ano yung mga sa office. Basta naman yun. Okay lang, sir. So, sir. Ito, busy. Forward rin sa akin sa company na naman po ikaw. Okay na ba yung issue mo sa... Di pa, sir. Kasi may problema ako, sir. Yung pinadala ng magulang ko, yung pinadala sa akin, in-note mo ng costo. Yung broker talaga, mga corrupt, sir. Alam mo, Ivo, ang mga broker, hindi lang customs broker yung tawag sa kanila. Licensed customs broker ang mga yan at sila ay mga professional. Professional ang mga taong sinasabihan ng corruption sa BOC. Eh bakit? Marami naman pong professional na hindi corrupt ba? Sabihin nga natin meron, pero huwag mong lahatin. Kasi nga, di ba, hindi tulad ng pag niloko ka ng isang babae, ay niloko na lahat ng babae. Hindi ganun yun. So, bakit marami naman pong professional na corrupt pa? Kaya hindi yung posible na maging corrupt din sila. Alam mo bang, lagpas kalahati ng pinag-aaralan nila ay puro batas. Ibig sabihin, ay alam nilang pasikot-sikot sa batas at alam nila kung ano yung kaparusahan kung sakaling labagin man nila ito sa kahit na anong paraan. Kahit pa na kapalit ay pera, hindi nila ito gagawin. Lalo na ngayon, ay pasa na yung CMTA. Ano po ang CMTA? CMTA, Customs, Modernization, and Tariff. Ano hong meron doon? Yun ang pinagandang version ng Tariff and Customs Code of the Philippines. Kumbaga sa Biblia, yun ang banal na aklat ng mga nag-aaral nun at ng mga LCD. Katulad ng Biblia, hindi ba nararapat lamang na sundin ng mga kautusan na nakalagay doon? Pero hindi naman ho lahat kayang sumunod. Mayroon at mayroong lalabag, katulad ng mga makasalanang tao. Sabihin na natin mayroon.
Pero hindi sapat yun para lahat din, na lahat ay corrupt. Hindi tulad niyan na kapag sinaktan ka ng isang babae ay para sa'yo ay manluloko na lahat ng babae. Hindi ganun yun. Grabe ho ang lakas ng paniniwala niyo Siyempre, dahil ang mga LCB, CPA, lawyer at engineer at kung ano pa ay naililinya ang kanilang pagiging professional. At bago madagdagan ng 3 letra ang kanilang pangalan ay kailangan kilalanin sila ng PRC. Ano ho ang PRC? Professional Regulatory Commission. Sila ang kumikilala sa mga taong nakakapasa sa board exam at alam nating hindi biro ang board exam. So, kung ganun, hindi pala basta-basta yun. Ganun na nga. Hindi basta-basta ang proseso para maging lisensyado ka. Lisensyado, pag mayroon ka, ibig sabihin, ay isa ka sa mapapalad na binibigyan ng karapatan sa gawa mga trabaho na hindi basta-basta nagagawa ng isang ordinaryong trabahador o empleyado. Bakit, Manong? Yun lang din ba ang batayan para masabi mong hindi sila corrupt? Paano pala kung ang pagiging LCB nila ang paraan nila para makapagnakaw sa kaban ng bayan? Iho, hindi porket may lisensya ka ay may lisensya ka na rin para magnakaw. At hindi mo kailangan ng lisensya para magnakaw. Ang mga snatcher, hold-upper ay walang sinagutang exam para magkalisensya silang magnakaw at mambiktima. Nasa kagustuhan na nila na gumawa ng masama. 4 na taong pinag-aaralan ng profesyong yon at 6 na buwan mong aaralin lahat-lahat mula simula bago kumuha ng exam. Sa tingin mo, sasayangin nila ang kanilang lisensya para mabansag ang korap at magnanakaw? Paano po kung natukso sila tapos ang dami pang perang pumapasok sa BOC? Malaki po talaga ang chance na maging ganun sila. Sa BOC, pumapasok ang pera hindi sa bulsa nila. Tandaan mo, Iho, nabubuhay tayo sa makabagong panahon at nariyan ang teknolohiya. Hindi makakapangloko ang mga LCB dahil ang impormasyong galing sa kliyente nila ay direktang pumapasok sa system ng BOC. Kung ganun pala, hindi sila ang dahilan ng corruption sa loob ng BOC. Exactly! At mas lalong hindi sila ang ugat o pinagmulan dahil may sinumpaan sila. Sumumpa sila bago nagkalisensya. Sumumpa sila na susundin ng alituntunin bilang isang LCB at alam nila ang galawan ng trabahong yun kaya sumumpa sila na magiging tapat at tama sa lahat ng oras. At kung sakali mang nilabag nila ang mga alituntuning yon, nararapat lamang nabawiin sa kanilang lisensya at walang may gustong mangyari sa kanila yon dahil para saan pa ang pag-aaral at pagsasakripisyo nila na kung sa huli ay babawiin din pala. Manong, ba't niyo ho ba sinasabi ang bagay na to sa akin? Paano niyo ho nalaman ang mga sinasabi niyo? Sinasabi ko ito para maintindihan mo na hindi biro ang mapagbintangan ka sa isang masamang bagay. Ang hirap kasi sa tao ngayon. Kung anong mabasa ay yun ang paniniwalaan. Palaging one-sided kaya't nawawala ng pagkakataon para dumipensa at kapag dumipensa ka, ikaw pang lalabas ng masama. Ikaw, Manong, bias ka ha? Halatang sa mga broker ka kakampi. Dahil naniniwala ako sa sinumpaan nila. Katulad ng mga doktor, abogado, naniniwala ako sa dedikasyon nila sa kanilang propesyon at kahit papano ay naintindihan ko ang kanilang hirap kaya wala akong makitang dahilan para silang pag-ugatan ng korupsyon sa BOC. Pero Manong, paano mo ipapaliwanag sa akin na malayang naipapasok ng mga smuggler ang mga kargamento dahil tinutulungan sila ng mga broker? At saka, yung mga balikbayang boxes na mga issues. Iho, hindi lahat ng nagtatrabaho sa BOC ay LCB kaya't sa nakikita ko ay wala silang kinalaman sa mga balikbayang boxes. At sa smuggling naman, ang nangyayari kasi Iho ganito. Kapag ang importer nahuli na nag-smuggle ng produkto, kadalasan dawit ang broker dahil sa kanila kumukonsulta ang mga importer kaya sila na pagbibintangan pero sabi ko nga malabo na yon dahil bukod sa kliyente mismo nanggagaling ang impormasyon na kailangan lalo na sa bill of lading at ang trabaho ng LCB ay i-process yon. Computerized system ng BOC at hindi lahat ng empleyado sa loob ay mga LCB o customs graduate. Siguro ay masasabi nating may kapabayaan pero hindi yon dahilan para masabing tinutulungan nila ang kliyente nila sa masamang gawain. Paano po kung binayaran? Kasi di ba po may ganun? Iho, para sabihin ko sa iyo, hindi nababayaran ng pinag-aralan. Binabayaran ng mga broker dahil sa serbisyo nila, hindi para ipanakaw sa kung anumang halaga ang natutunan nila. Pero Manong, nakakalungkot no? Ang alin?
Kasi 'di ba, barangal naman pala ang mga LCB gaya ng sabi nyo, pero parang tinatakwil naman sila ng BOC at sinisisi pa. Wala, bigla lang akong nalungkot para sa kanila. Maski ako, ang mga LCB, isa yan sa nagtatanggol sa BOC kasi magkakampi yan eh. Diyan talaga dapat napupunta ang mga LCB pero ang nangyari, sila parang napapalayas. Kumbaga, mas ginusto pa ng isang ina na patuloyin ang kanilang ampon kaysa sa tunay nitong anak. Wala namang masama sa pagpapatuloy ng ampon. Ang masama kung yung ampon ang naging dahilan para magmukhang masama ang tunay na anak. Katulad sa isang typical na teleserye, may brating lang ng api at may mabuting na api. Tapos magbabait-baitan kunwari, papakita na isa itong inosente at walang kasalanan para kampihan ng ina at sa huli, ng tunay na anak ang kawawa. Mabuti pa ang batas. Alam ang kahalagahan ng isang LCB. Alam nito kung gaano sila kinakailangan. Marami kasing tao na tulad mo na hindi aware sa kung ano nga ba ang ginagawa ng isang LCB. Basta pag BOC, kurap agad ang nasa isip. Hindi mo na iniintindi at isinasaliksik ang mga nababasa o nalalaman nila. Aray ko Manong ha, tinamaan ako. Pero tama ka po, hindi lang ang ganun at aminado ho akong hindi ko alam ang importansya ng isang LCB sa bansa. May nabasa ho ako, dati na sa ibang bansa ay 6 na buwan lang ang aabutin para maging broker pero dito sa Pinas ay 4 na taon plus yung exam pa nga. Iyon ay dahil mataas ang standard natin pagdating sa mga LCB at kaya nga diba, professional sila. Hindi magagawa ng isang ordinaryong tao ang mag-compute ng buwis na milyon-milyon ng halaga. Sila lang makakagawa nun at napakahirap nun sa totoo lang. Samahan mo pa ng mga batas? Alam mo ba na pwede itong idiretso ng law kapag graduate ka ng Customs Ad? Talaga po, sa bagay, kayo na po nagsabi, puro batas ang inaaral nila. Sa kwento nyo, alam ko hong mahirap talaga ang pinag-aaralan nila. Kaya nga, malaking tulong sa bansa natin ang tulad nila. Kapag nawala sila, hindi ang isang LCB ang kawawa, kundi ang ating bansa dahil mawawalan sila ng magaling na alagad. Ang mangyayari, baka ibang bansa pa ang makinabang sa kakayahan nila. Kaya nga po, nakakapanghinayang, ngayon kapag ganun ang nangyari, baka sa kakakadown ng gobyerno o ng BOC sa mga LCB, baka lisanin na lang nila ang bansa natin. Wag naman po sana Sana, pero alam kong hindi naman pababayaan ng mga LCB na mangyari yun. Papayag ba sila na ganun? Malamang hindi. Gagawa at gagawa yan ang paraan para ipagtanggol ang profesyon nila at pati ng mga estudyanteng nangangarap na maging broker. Pero hindi naman ho sana nila kailangan pang ipagtanggol kung hindi sila inaaway. Nakakalungkot lang isipin na kung sino pa ang dapat nakakampi ay yun pa ang nagiging kalaban. Maraming tuso sa mundo at nasa tao na yun kung magpapalin lang siya. Makapangyarihan man ng pera ay mas makapangyarihan pa rin ang puso at dignidad ng isang tao kapag iyon ay kanyang pinairal. Wow, Manong, lalim ha. Saan mo nahugot yan? Ay, pero sana talaga mabago na. Ang mga utak kasi ng tao ngayon kakaiba na. Kung magpapatuloy pa ang mga paratang patungkol sa mga LCB ay baka mawala na sila ng karapatan dito sa ating bansa dahil hindi na sila pakikinggan pa. Huwag kang mag-alala Manong, ikaw na ang nagsabi. Hindi nila hahayaan na mangyari yon kahit sa iyong kwento ay nararamdaman ko kung gaano nila kamahal ang profession at hindi nila hahayaan mawala yon. Pero Manong, salamat at kinausap mo ako dahil sa inyo ay natuto at naliwanagan ako. Masaya ako kung ganun iho. May tuwid ko ang landas ng iyong pag-iisip. Sana yung mga natutunan mo ay hindi lang mananatili sa'yo. Ay, opo naman. Ngayon ay intindihan ko na. Wala naman po siguradong masama kung ako naman po ang magpapaintindi sa iba, di ba? Masaya ako kung ganun. Kung yun yung gagawin mo, iho. Paano ba yan, iho? Kailangan ko nang umalis. Iwan na kita. Ay, sige po. Mag-iingat po kayo at salamat po ulit. Ikaw din, mag-iingat ka. Masahan ko yung sinabi mo, ha? Ay, teka Manong. Pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Ay, naman, iho, na syempre, nakalimutan ko. Pasensya na. Sige, iho. Thank you, sir. Hanggang sa muli, iho.
broker is a profession shaped by a strong foundation of education. Customs brokers are the fastest access towards international trade. A customs broker is a down-to-earth, simple living individual, leading an honest virtue in life. Customs broker is not just a profession, but also a tool for our country's progression. Customs brokers are integral part of the economy. A customs broker is an accountable profession. A customs broker acts and lives with integrity. Customs brokers always sticks to the principle of what they know is right. Customs broker gives himself fully to serve the country at his best. A customs broker is a profession of a heart to shed light, to jump over a hurdle of economy. Customs broker is not synonymous to corruption. Customs brokers are not the enemy of the government. We are not your enemy. As customs brokers of the future, we are worthy of thy respect. Tumitigil ang pag-ikot ng aking munting mundo kapag nakikita ang iyong ngiti. Kasing liwanag ng araw-araw, ni na nais marinig ang tawang siyang tumunaw sa pusong giniginaw. Sa lamig na lumipas, ngunit kahit magkaharap, dito ay bumabagyo, ngunit dyan umaambon lamang. Ako'y nakatayo sa lilim ng iyong yakap at halik, ngunit nalulunod pa rin at nangangarap na maanggihan man lang ng pag-ibig mong biniyag ng mga ulap. Paano ba patitilain ang bagyo kung ang gusto mo lang ay ambo? Paano na ito? Di maipaliwanag ang galak na aking nadadarma kapag abot kamay na ang bagharing inaasam. Ngunit kahit magkaharap, dito ay bumabagyo, ngunit dyan umaambon lamang. Ako'y nakatayo sa lilim ng iyong yakap at halik, ngunit nalulunod pa rin at nangangarap na maanggihan man lang ng pag-ibig mong biniyag ng mga ulap. Paano ba patitilain ang bagyo kung ang gusto mo lang ay ambo? Paano na ito? Paano ba patitilain ang